We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan nyo. Yes. We can do it. Yeah, right. Kami nga po ang inyong mga kasama rito. Ito po si JM. Ako naman si MJ. Wow, Jonathan Mortiz. Maru Javier. Yes, Talaga? MCJ. Ha? Maru si Pedro Javier. Oo nga pala, MCJ. Hindi na tayo Tama. Hindi na tayo baligtaran. Maghahanap rin ako ng C. Ng C? Jonathan... ayoko sabihin yung naisip ko. Baka kumontra ka. Jonathan, California. Hindi, cute sana. Cute. Ikaw talaga. Mga kaibigan, welcome muli sa ating programang We Can Do It. Yes. Alam mo naman ng aming intro palagi ay hindi lang kami kumakanta. Alam ko siguro iba sa inyo dyan ay kumakanta na rin, Right. Mm-hmm. Well, sa tulong po ng Panginoon, we can do it. Yes. We can really do it. Yes. Nothing is impossible. Amen. Sa tulong po ng ating Panginoon. Mm-hmm. Well, we have a special program. Every Sunday naman ay special program sa atin. And of course, may guest tayo. Yeah, meron tayong special guest. Yan. Siya po ay naghihintay na. Yeah. Yeah. Well, Ate Maru, simulan natin sa ating FEBC International. Of course, Yan. of course. Alam mo, nag-iisip pa rin tayo kung anong title natin dito, no? Pero yun po ang gawain ho ng FEBC Radio International and ngayon New Media. Gusto ho naming bahagi sa inyo. Yes. Kaya, alam mo na iniisip ko, Mission Day. Wow. God's mission. Okay. Ang FEBC International at ang gawain po ng simbahan. Ayun. Wala Maru, meron tayo kasing experience nung bumisita tayo sa Mongolia. Ito'y matagal na. 10 years ago. At nag-celebrate tayo doon noon ng 20 years of evangelicalism, Christian evangelicalism sa Mongolia. However, kaya ko hina-highlight ito ngayon dahil ngayon pang 30 years na nila nitong 2021. Well, napunta ho tayo sa Mongolia dahil ho naimbitahan tayo to celebrate na 20 years of 20 years of evangelicalism sa Mongolia. At the same time, 10 years naman ng FEBC Mongolia. Wow. Yeah. Pero biruin niyo ho ngayon, 30 years old. Napakabata pa ng church sa Mongolia. Well, ito po ang nangyari kasi noong 1989, matagal na ho yan. Bagong-bago ho ako sa FEBC. 1987 tayo na napasok sa FEBC. 1989 was the Luzon Congress. Kung mariremember po ninyo yung Luzon Congress, ito po yung pag-aaral ng mga ebangheliko at for us to be motivated to do missions sa pangunguna po ni Dr. Billy Graham. Yung Luzon Movement Congress, no? Si John Stott nandiyan din at iba't iba ho nating mga kilalang Christian leaders all over the world na yung evangelical stance, no? Yeah. So napunta ho tayo doon, imbitahan ho tayo para mag-celebrate. Pero before that, doon nga pala sa Luzon Congress, I could still remember, Ate Maru, 1989. Kasi kinover natin yan Kinover ng FEBC yan I see. Okay. Yung event na yan. Yeah. Okay. And there was an instance na there was a prayer sa isa pong plenary session and I heard it. And this is really special to me. Ang prayer nung MC, sabi niya, manalangin po tayo sa Mongolia dahil there are only
6 known Christians sa Mongolia. 6? Yeah. Oh, 1989. Wow. Mm-hmm. 1989. Now, going to 20 years after, okay, napunta nga ho tayo nung 2011. Oo, nagpunta ka. Well, 1989, tapos ang mga Kristiyano ay sumunod doon sa call na yon. In fact, may mga missionary daw ng mga Pilipino nagpunta sa Mongolia. Talaga? Ang Mongolia is very, very cold. In fact, no, napunta ho tayo, hindi pa ho winter. Lamig na ako. Oh, wow. And, it's only 20 years old at the time. Ngayon, 30 years old na because that was 10 years ago. Yes. So it was so exciting to see how the church was birthed. Doon sa prayer ng mga tao doon sa Luzon movement na yan. At they followed God to reach out to Mongolia. Wow. And ngayon ho, Praise nung God. 20 years after, there are about 650 churches na and around 100,000 Christians. Oh, hallelujah. Wow, grabe, no? From 6 lang yun, Yeah, from 6. And yun ho ang nangyari. Pero at the same time, tayo po sa FEBC ay gumawa rin ho ng move. Kaya ho nag-celebrate tayo ng that time when I visited ay 10 years ng FEBC. So ngayon, 20 years na ang FEBC. That's FEBC Mongolia. FEBC Mongolia. Yes, yes. At ang leader natin doon, ang pangalan niya ay ito, bibigyan ko ho kayo ng premyo kung talaga hong ma-pronounce nyo kagad. Si Batchargal Tuvshin Single. Yan. Okay lang, Tan. Sige nga, Ate Maru, bibigyan kita ng Yung single. Yung single na lang. Pero married na siya. Pero nung Christian siya, nung una siyang naging Christian, kasi I always joke around with him. Sabi ko, baka isa ka dun sa 6 na mga... Sabi niya, well, marami rin sila na nag-aaral, pero talagang na-count noon during the time, it's about 6 to about 15 Christians. Wow. So ngayon po ay ang Christianity doon ay growing. In fact, I'm reading this article na sulat ho natin. Ang Mongolia po is marami ho nagsasabi na sila yung number 1 missionary sending nation per Christian population. Kasi maliit lang rin ang Mongolia, about 3.3 million. Okay, yeah. However, meron na silang around 100,000 Christians ngayon. So it's a big percentage, right? For them. And then nagpapadala na sila ng mga missionaries. Mga kaibigan, ang pinupuntahan nila kasi welcome ang mga Afghan ang Mongolia sa Afghan country and also sa North Korea. So may yung government nila ay merong good relationship. So meron ho tayong mga missionaries na from Mongolia na nandun ngayon. Wow. And they're sharing the gospel sa mga lugar na ito. And one other thing, Ate Maru, na gusto kong i-highlight, noong na-experience natin ito, ang isa hong special guest doon sa celebration na yon, nung they were celebrating mga Christians po for 20 years, ay meron hong isang misyonero na galing ng Alaska, pumunta sa Mongolia to celebrate dito sa 20 years. Meron siyang Bible na edition na 1846 Mongolian New Testament. Oh, wow. Na nabili niya earlier. Ito'y Mongolian Bible in the alphabet, ng original Mongolian alphabet. Hindi ng Russian Cyrillic. Kasi ang Mongolia ay na-colonize din ng Russia. Yes. So, pero ito talagang Mongolian Bible. Wow. So when this man was binibigay sa church leaders yung Bible, I was everyone was touched kasi original Mongolian Bible to. Kaya mga kaibigan, alam po ninyo, ang gawain po ng Panginoon, Mission Day, God's mission
And we are part of that dahil mga Kristiyano po tayo. Yes. Tinawag po tayong lahat ng mga mananampalataya, naniniwala sa Panginoong Hesus, na ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon sa buong mundo. Kaya sa Mongolia, kumikilos po ang Diyos. Sa atin, kumikilos ang Diyos. Sa buong mundo, kumikilos ang Diyos. Kung nasaan ho kayo, saan man pa kayong lupalop ng daigdig ngayon, kasi nagkakarinigan na tayo globally, ay gagamitin ho kayo at magpagamit po tayo sa Panginoon sa kanyang Mission Day. Yan po yung FEBC International Report natin. From Mongolia. From Mongolia. Yeah. Yes. Wow. Nako, praise the Lord. Kasi God is talagang working. We can do it. Yeah. We can do it. We can do it. You can do it. You can do it. Really, we can do it too. We can do it. We can do it. Really, we can do it too. Wow. What a blessing. What a blessing. So patuloy natin ipapanalangin ang ating mission, FEBC Mongolia, ang broadcast doon at in the next few months, we will hear more news and more people have been touched by the Lord. Ate Maru, by the way, meron na pala tayong 15 stations doon. Talaga? 15 stations. Wow. Yeah, ito yung local stations. Tapos meron pa tayong mga online apps at meron tayong Faith Radio, 24/7 online station. Wow, wow. May napulot ka ba na Mongolian word? Huh? Mongolian barbecue. Hindi ka pumulot. Alam mo naman, mahilig tayong kumain. Pero sabi nila, wala ho talaga Mongolian barbecue. Pero marami namang lapis na Mongol. Okay. Now we go to the second part ng ating program, mga kaibigan. This is very, very special kasi every first Sunday of the month, we open the month ng isang devotional po. We have to worship and praise God for what He has done sa ating mga buhay. So, our guest for today ay former pastor of Zion Christian Community Church of Hagonoy, Bulacan. For 14 years siya doon. And now, nandito na siya. He's residing sa Northern California. He is currently the president of San Francisco Highlands Lions Club. Moderator din siya ng East Bay Baptist Association. He's married to Debbie Tomada for 29 years and has blessed by only one child. And his name is Joshua Tomada, serving in the United States Air Force as a technical surgeon. Now he is the current pastor of Trinity Faith Baptist Church sa Rodeo, California, and going into 16 years. Let's welcome sa program natin, Pastor Chito Tomada. Yay! Pastor, kamusta po? Praise God. Thank you po. Mabuti po sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Timaro, for that introduction. I could still remember si Pastor Chito nung estudyante pa sa Pibias. Pibias, nakikita natin. Ayun. Ang aking remembrance kay si Pastor mahilig kumanta yan. Nagsisession kami, kanta kami, mga papuri songs sa mga kinakanta namin. Magaling mag-gitara din si Pastor. Kaya, Pastor, mayroon ka bang babatiin before you give our devotional? Well, lahat po ng ating mga tagapakinig ng FEBC or DCES, well, malapit po sa aking puso ang FEBC dahil sa FEBS pa ako. And then yung aking father-in-law ay nagtrabaho dati sa FEBC, yung aking mother-in-law sa FEBC din, sa mga missionaries doon sa compound ng FEBC sa Karuhatan. Kaya malapit sa puso ko ang FEBC. Yes. Actually, I introduced FEBC ministry sa ating church dito sa Trinity Faith Baptist Church. Thank you. Yes. So ngayon ay pakinggan natin ang devotional ni Pastor on the Book of Psalms, chapter 2. At ito yung sinatawag natin na Samba natin. Okay, Pastor, take over.
Thank you po at magandang araw sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon at purihin ng Diyos sa pagkataong ito na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Thank you, Pastor Jonathan and Ate Maru for this opportunity at pribilehiyo din na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa Psalm chapter 2, na isa pong katanungan muna sa aking pagsisimula ay ano po ang isang salita na papasok sa inyong kaisipan kapag nakita mo ang kasamaan sa ating kapaligiran? Ano ang isang salita na pumapasok sa kaisipan mo kapag nakikita mo rin ang marami mga tao ay naghihirap dahil din sa kasamaan ng ibang tao? Isang salita po karaniwan na pumapasok sa kaisipan ng tao ay ang salitang bakit. Ito ang pangkaraniwang tanong at isang salita na naiisip ng tao kapag may kasamaan sa paligid o kaya mayroon pong pagdurusa ang tao. Ang tanong na, bakit? Now, ito rin po ang salita na kung saan simulang salita sa chapter 2 ng awit o ng Psalm. Na kung saan ang sabi po doon sa verse 1, why? Okay? Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. The one enthroned in heaven laughs, the Lord scoffs at them. So ito yung tanong na bakit? Ito lagi ang tanong ng tao. And in contrast, doon naman po sa Psalm chapter 1, ang unang salita ay blessed. So in contrast pagdating sa chapter 2, ay meron kaagad na tanong na why. Pero ang laging binibigyan ng diin in chapter 1 and chapter 2 ay nasa huli o katapusan ng mga chapters na ito na kung ano man o ano ang mangyayari sa mga masasama. Now, ang sabi doon sa chapter 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. So nandun ang wickedness. Na maraming mga tao gustong mapagpala. Pero hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos at nagpapatuloy sa kasamaan. Maaaring ito rin po ang tanong ninyo sa inyong sarili, yung sa chapter 2 verse 1. Why? Okay. Ito po ako mag-focus ngayon sa tanong na ito. Bakit? Why does God allow suffering? Why am I suffering? Maybe you're asking the question, why am I going through this circumstances or this situation or this problem or this pain? And why do the wicked prosper? So lots of questions ng why, bakit? At isa nga po si Asaph doon sa Psalm 73, ito rin ang tanong niya, bakit ang mga masasama ay sila'y umuunlad? Now when we ask the question why, it means we demand an explanation. So dito sa Psalm chapter 2, ang sumulat nito ay walang iba kundi si Haring David, nagtanong siya bakit? So he's asking for an explanation. But in chapter 2, God did not give an explanation. But instead of giving an explanation, God gives us the assurance that what you need is His power. So 3 things I would like to share quickly. Instead of giving us an explanation with the question why, God gives us the assurance that we need His power. Second, God gives us the assurance that we need His purpose. And third, God gives us the assurance that we need His power, His plan. So first, instead of giving us an explanation, He gives us the assurance that we need His power. In verse 4, ang sabi, the one enthroned in heaven laughs. There's the word there, enthroned. Siya ay nasa kanyang trono. That means He's in authority. He is in control of everything. He rules. Okay? You may be in a situation na kung saan nagtatanong ka kung bakit. Remember, God is in control. He is on His throne. At pag siya'y nasa trono niya, siya'y may magagawa. Kaya brothers and sisters and friends, sabihin ko po sa inyo, we don't need God's explanation. What we need is His power. Kung halimbawa po ikaw ay pupunta sa isang doktor dahil meron kang nararamdaman sa katawan mo. At tatanungin ka ng doktor at ano ang nararamdaman mo? At sasabihin mo sa kanya, Dok, ito po ang aking nararamdaman. Bakit po? Bakit ganitong nararamdaman ko? Na ipapaliwanag sa iyo ng doktor, bakit nararamdaman mo yon? Ang tanong,
gagaling ka ba sa paliwanag ng doktor? No. You don't need the explanation of the doctor para ikaw ay gumaling. Kasi hindi explanation ang kagalingan, hindi explanation ang kasagutan. What you need is the ability and the authority and yung kakayanan ng doktor na magbigay sa iyo ng paliwanag o hindi paliwanag kundi gamot o paano ka gumaling. We don't need God's explanation. We need God's power. He rules. He is on His throne. So that means, ako man ay dadaan sa maraming pagsubok, matatakot pa ba ako? Wala nang takot. Kahit na anumang kasamaan ang nasa paligid ko because God is on His throne. Second, instead of giving us an explanation, God gives us the assurance that what we need is His power. Hindi purpose. Hindi paliwanag kundi layunin niya. Hindi niyo po ba napapansin na ito rin po ang nakikita natin ngayon sa ating kapaligiran? Yung binanggit sa chapter 2 na kasamaan ng sanlibutan. Ang tao'y lumalaban sa Diyos. Pansinin po ninyo paano kinakalaban ang Diyos sa panahon natin ngayon. Pilit inaalis ang Ten Commandments. Pilit inaalis ang pangalan ng Diyos. Pilit na balugtutin ang lahat ng nasusulat sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, may darating na paghukom. At may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. Ito rin po ay naranasan ng mga apostoles sa panahon po doon sa mga gawa. Hindi po sinabi dito sa Psalm chapter 2 sino ang sumulat nito, ngunit maliwanag si Haring David dahil ito'y binanggit sa Acts chapter 4. Sabi po doon sa verses 25 to 31, You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. So si David. At kinote dito ang Psalm chapter 2. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant, Jesus, whom you anointed. And then they prayed, Lord, consider their hearts and enable your servants to speak your word with great boldness. And after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, ito mang kasamaan na nakikita natin sa kapaligiran, may layunin ng Diyos. God wants us to be assured of His purpose. May layunin siya. At isa sa mga layunin niya, to make us bold in preaching the gospel para may pahayag ang kanyang mga salita. So, maaaring hindi pa natin naiintindihan ngayon, pero maintindihan natin yan later na may layunin siya. Para din po yung exam, okay? Ang mga pagsubok po ay parang test. Ang tawag niyan ay testing sa buhay. Pag ikaw ay nasa isang exam, nagtatanong ka sa teacher, Teacher, ano po ang sagot dito sa number 2? Hindi niya sasabihin yon. Why? Because you're in the middle of the test. Kailan niya sasabihin ang sagot? Sasabihin niya after ng test. So, we may ask God the question, why God? Why God? God will not give us the explanation and the answer. We will know later. Maintindihan natin yon bandang huli. Just trust His purpose. And lastly, instead of giving an explanation, God gives us the assurance that what we need is His plan. Meron siyang plano sa masasama. Meron siyang plano sa mga matutuwid. And that's what the psalmist said at the end of this psalm. Na kung saan ang plano niya ay may judgment na darating sa mga masasama. Ang masasama ay mapapahamak, ang matutuwid ay mapagpala. Yun po ang sabi dito. Nasa verse 12 ang sabi, His son, or He will be angry and your way will lead to your destruction. But there's judgment. For His wrath can flare up in a moment, and blessed are all who take refuge in Him. So there's going to be a judgment day. Mga kapatid, tandaan po natin na maaaring nagtatanong ka bakit ang masasama ay lumalaban sa Diyos ay sila pa ang pinagpapala. Parang ganun eh. Sino pa yung naglilingkod at matutuwid? Sila pa ang parang marami ang mga problema. Ngunit mga kapatid, ang pagpapala, as bagay, sa mga masasama, hindi pagpapala yon. Kasi tunay, ang mga anak lang Diyos ang pinagpapala. Sa mga masasama, hindi yun pagpapala, swerte yun para sa kanila. Kasi tayo hindi naniniwala sa swerte. Kasi pag naniniwala tayo sa swerte, malas daw yun. Okay? So, sa kanila swerte po yun. Pero ang tunay na pinagpapala ay magtutuwid. Now, sabihin natin pinagpapala sila. Pero ang pagpapala ng masasama ay pansamantala. Ngunit ang
kasamaan o ang parusa ay pangwalang hanggan. Sa mga matutuwid, ang kahirapan ay pansamantala, ngunit ang pagpapala ay pang walang hanggan. Ano po ang dapat gawin? Ang sabi po sa pinakahuli doong statement sa verse 12 sa chapter 2, blessed are all who take refuge in Him. Now, are you one of those who are blessed or are you one of those who will be broken? Kasi ang sabi sa verse 9, you will break them with a rod of iron. And you say, oh, I want to be blessed, Pastor. Then take refuge in Him. In other translation, but happy are those who trust Him. Trust the Lord. Now, how are you going to do it? Be humble, surrender. Ang sabi doon, kiss His hand. That's a sign of surrender. That's a sign of humility. So, magpakumbaba. Kasi ang sabi ng Bible, God opposes the proud but gives grace to the humble. Put your trust in Him. Because God can be trusted for your future. There's a future judgment sa lahat ng mga masasama. At sabihin mo, hindi naman ako masama. Well, the Bible says, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. And then Romans 6:23, but the wages of sin is death. There's judgment sa lahat ng mga makasalanan. And all have sinned. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. God never promises us that lahat ng ating mga tanong ay may kasagutan. Ang pangako ng Diyos, He will give us the power para sumunod sa Kanya kung tayo po ay magtiwala sa Kanya at isuko ang buhay natin sa Kanya. Yan po ang pangako ng Panginoon. Are you willing to trust the Lord today? That's my challenge, kapatid, sa iyo. Anumang tanong natin, walang sagot muna sa ngayon. Pero later, meron po maintindihan natin ang lahat. Just trust God. Meron pong kanta na sabing, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Nasabi nga doon na if you cannot, nakalimutan ko i-complete na lyrics noon ay, if you don't understand, okay? You cannot trace His hand. Just trust His heart. Magtiwala lang sa Kanya. Maraming salamat po, Batid. Pastor, maraming salamat. Napakaganda ng paliwanag na yan. Yes. Kasi always we ask, bakit? No? Bakit? So, hindi naman obligated na ang Diyos ay sumagot sa atin at magbigay ng explanation. But He showed His power, His purpose, and His plan to us. Yes. Thank you. Thank you so much, Pastor. At kung gusto niyo pong meron kayong mga tanong, sumulat lang po kayo sa ating programa. In fact, pwede sila dito kagad mag-respond. Mga mga questions nyo, ibigay niyo ho kagad sa amin. And I know Pastor Chito will be happy to hear from you as well. And we will try. Gusto ho namin kayong dalhin pa at ilapit sa Panginoon. Yan. Okay, so mga kaibigan, konti na lang ating oras. No? Ipagsabi ninyo ang ating programa Weekend Duet every Sunday, 6:30 in the evening hanggang alas 7 lang po. 30 minutes yan. So you will enjoy the program. So with our guest, Pastor, thank you so much. Kami po ay magpapaalam na at we can really do it. Yeah, we Sabi can ng do Panginoon. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Pastor Chito, thank you so much. Thank you, God bless. Pastor. Thank you. God bless po. Yeah, regards sa family. At muli, maraming salamat. God bless us all dito sa ating programang We Can Do It. Patuloy kayong magkinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito ay Agapay ng Sambayanan. God bless you po. God bless. Kami po inyong mga kaibigan. Jonathan Mortiz. Maru Cepeda Javier saying goodbye and you take care. Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.